So, ayun. Dito na tayo sa second part ng deployment natin ng mga static website. So, ang next natin naman na gagamitin is yung tinatawag na Vercel. Okay? So, sa Vercel, kailangan lang natin is yung isang GitHub account, isang GitHub repo, yan, repository, then isang static website, then itong verified Vercel account. Okay? So, bakit ko nasabing verified sa Vercel account? So, ngayon kasi, is may dinagdag sa Vercel na another layer ng security nila para hindi masyadong ma-spam yung ano nila, yung sign up. Okay? So, during sign up, may na-encounter ako na papakita ko na lang yung email na na-encounter ko. So, ganito yung message na na-encounter ko during sign up ng yung GitHub account ko since bago siya. So, meron siya message na your account requires further verification. So, please contact registration@vercel.com to complete your registration. So, ngayon is na-approve na siya pero may steps para ma-approve siya. So, kailangan nyo mag-send ng email. Ito yung ginamit kong email. Nag-send lang ako sa registration@vercel.com na email. Then, ang subject niya is assistant needed for account verification. So, ang content lang niya is ito. So, sasabihin ko lang kung anong nangyari. Then, sasabihin lang natin na kung pwede natin tayong i-assist sa pag-complete ng verification process. Then, i-provide ko lang yung GitHub username ko. Tapos, yung email address na tinatry ko i-sign up sa Vercel. So, yun yung kailangan natin. Then, nagtitake ata ito ng ilang 2 to 3 business days. So, sinend ko siya ng April 28. Then, may na-receive akong email na ito. So, by 29 na. Okay, kinabukasan. So, ang sabi, hello, thank you for contacting our team, blah, blah, blah. So, we appreciate yung patient, ganyan. Then, we have approved your account for use on Vercel. So, yun, madali lang. Kung hindi naman kung kaya nyo mag-sign up, kung meron na kayong mga Vercel account na verified na, okay, pwede nyo gamitin yun sa practical natin para wala kayong deduction na 10% kasi doon sa GitHub pages is meron. Okay? Kung hindi kayo napag-try ng Vercel registration is I think sa Netlify is walang ganyan. Walang yung second layer ng security nila. So, pwedeng Netlify yung gamitin nyo sa practical, pero which is i-demo ko sa pangatlong part ng video. Okay? So, ngayon, since approve na ako, so balik tayo dito. So, pupunta kayo sa vercel.com, yun yung pinaka-website nila. Then, prindutin natin tong sign up. Okay? So, dito sa sign up, ang piliin lang natin is yung hobby. Kasi itong pro is may paid subscription na yan. Okay? Hobby lang. Then, lagay ko pangalan. Lagay ko na lang Daryl Doctor. Yan. Then, continue. So, pag lumabas yan, gamitin lang natin, continue with GitHub. So, since nakalagin ako dito sa GitHub, I think wala na siyang problema para mag-login pa. So, continue with GitHub. So, yan, merong authenticating. Then, diretso na siya dito. So, currently, ito yung first time ko mag-sign up gamit yung itong account ng GitHub ko. Kaya, siya dito dumiretso. Okay? So, currently, ganito ang lalabas. So, import Git repository. So, kailangan natin i-install yung GitHub. So, install lang natin. Yan. So, dito pwede kayong pumili kung alin yung gusto nyo i-import lang na repository. Yan, pwede kayong mag-select or yung lahat ng repository. Okay? So, nasa sa inyo yon. Kung ito, piliin natin is all repo since isa lang naman yon. So, install. Yan. So, pag okay na, ililist dito lahat ng sinelect mong repo. So, currently, isa lang naman siya. Kaya, ito na yon, my git activity 9.
Yan. So, import natin. Okay? So, kapag lumabas na to, new project, ito yung project name. Ito yung para magkakaroon sa, ito yung pinaka-subdomain ng ano nyo, ng URL sa Vercel nyo. So, dito, sa Vercel kasi, is ang pinaka domain niya is vercel.app. Okay? So, ibig sabihin, ang URL niya is HTTPS. Yan. Then, dito is yung let's say subdomain nyo. Yan. Then, tooldoc. Yan. So, ang pinaka-domain nyo, vercel.app. Yan. Kung usually yung iba is .com, ganyan. So, since itong vercel.app, ito yung pinaka-free domain ni Vercel. Okay? So, wala tayong binabayaran, free lang yung ginagamit natin. So, itong subdomain, ito yung depende to sa ilalagay mo sa project name. Okay? Minsan, kapag hindi siya masyadong unique, may dinadagdag si Vercel na another words or characters para maging unique. So, dito, is pwede natin ilagay is mygit lab9 let's say date na lang ngayon. So 5/13/25. Yan. Para medyo unique siya. So dito under ng framework presets is since nadedetect ni Vercel na simple HTML lang naman siya, ang pinipili niya is yung other. Kasi yung dito is yung mga front-end na framework na ginagamit ngayon sa new technology. Yan. Kung familiar kayo sa Net.js, yung mga framework yan. So, since HTML file lang tayo, other lang yan. Then, dito sa iba, is as is na lang. So, para mag-continue, click na natin tong deploy. Okay? Yan. Deploying. So, yan. So, dito, sa congratulation natin, makikita nyo, may preview na agad yung pinaka-website. Okay? So, din sa baba is may mga another selection pa. Kung gusto mo i-enable yung speed insights, kung gusto nyo i-track yung kung ilan yung nagbi-visit or yung kung gaano kabilis yung ano nyo, kung gaano madalas yung pag-access dun sa website nyo, nasa inyo yan. Itong add domain naman is pag kunwari yung itong naka-pre domain kasi tayo, kung gusto nyong i-convert to .com, .edu.ph or .net, yan, pwede kayo mag-add ng premium domain. Okay? So, since hindi tayo gamit nun, continue to dashboard lang tayo. So, nandito na tayo. Yan. So, ito yung pinaka-dashboard ni Vercel. So, under dito, makikita nyo lahat ng kung under ng projects nyo, nakalist lahat dito ng projects. So, since isa pa lang yung projects natin, ito lang yung may display. Okay? So, dito, under dito is ito yung parang deployment URL natin. Then, dito sa baba is yung pinaka-domain natin. So, makikita nyo, mygit lab9 051325. Then, yung pinaka-domain natin, vercel.app. Okay? Then, dito sa baba is nakalagay kung yung status, kung naka-ready na yung site. Then, yung pinaka last kung kailan yung pinaka last na deploy. Okay? Dito, makikita nyo is kung ano yung current branch from GitHub, tapos yung pinaka latest commit. Okay? So, bakit dinidisplay dito yung pinaka latest commit? Kasi yung Vercel is tinatawag na continuous deployment o yung auto deployment. Okay? Bakit natin nasabi na auto deployment? So, every changes natin sa code, then nag-push tayo sa GitHub, automatic is kukunin ni Vercel. So, wala na kayong kailangang i-set up or i-configure or yung i-overwrite na file dito kay Vercel. Okay? So, for example, yan. Ang pinaka-latest natin dito is added paragraph content. So, dito kunwari is mag-edit tayo. Edit this file. Then, mag-add tayo ng button. Kunwari. Submit. Yan.
Then commit changes. Lagay natin is added button. Okay? Yan. Then commit changes lang. So, yun. So, dito is medyo antayin lang natin kasi automatic yan siya. Dapat na mag-update. Okay? Yun. So, automatic siya nag-deploy. So, yan. Is added button na. Okay? So, yung pinaka-date is since ngayon lang, nakalagay is just now. So, para ma-access yung site, i-click nyo lang tong domain. So, ayan. Ito na yung pinaka-output natin. May button tayo, then yung paragraph. Okay? Kasi dito nagdagdag tayo sa main ng isang button. Yan. So, maganda kay Vercel is wala na siyang parang additional directory, additional path. Okay? Path na folder. Yan. Then, ito is ang maganda kay Vercel is kahit naka private or public repo kayo, walang kaso. Okay? Kasi may permission naman na hinihingi kay GitHub. So, hindi nyo na kailangang i-set ng public yung pinaka nyo. So, try natin i-set to private. Okay? Yan. Try natin i-set to private. Yan. Sinet ko na. So, hopefully, gagana pa rin siya. Yan. I think gumagana pa rin naman siya. Yan. So, kahit nakaano siya is tuloy-tuloy pa rin yung yung auto deployment, then yung pag-access sa site kahit naka-private na siya. Okay? So, ayun. So, ito na mismo kay Vercel. So, naka-host na tayo. Accessible na din to dapat sa iba-iba yung devices. Yan. As long as may internet kayo. So, kapag kahit gamitin nyo is GitHub desktop or command line, basta nag-commit kayo ng changes, automatic mapupunta siya dito sa Vercel. Automatic de-deploy siya, then re-reflect na din siya doon sa pinaka-website nyo. So, ayun. So, ang next natin is yung Netlify naman. So, halos same lang sila na Vercel. Pero, syempre, iba yung UI. Okay? So, ayun. Punta na tayo sa third part.